Sirado muna natin kasi napakalakas ng hangin, guys. Hi everyone! Welcome again to my channel. In today's video ay i-check ko yung aking mga babies. Kaninang umaga nagdilig ako dito. Mga babies ko lang yung diniligan ko, tapos yung mga pinropagate ko na mga dahon. Minoise ko lang yung mga lupa nila sa ibabaw. So hindi talaga sila full watering kasi malamig pa yung aming panahon dito ngayon. So ayan, halos lahat sila ay tuyo na. Yan, natuyo na sila, guys. Yan, dito rin, tuyo na rin. Tapos ito na lang yung natirang medyo basa pa. Ito dito banda. Basa pa rin. Ito rin dito. Medyo basa pa yung ibabaw. Yan. Pero halos sila ay natuyo na. May ano pa, oh. Yan, may tubig pa sa dahon. Tapos ito rin, binasa ko rin yung ano dito. Ibabaw lang yung binabasa ko. Hindi talaga sila as in basang-basa. Sa ibabaw lang. Minoise ko lang yung lupa nila sa ibabaw kasi napaka-dry. Dito na lang yung natirang ano, basa pa. So ito rin yung ginawa natin nung nakaraan. Ayan. Diniligan ko rin ng konti. Kaya tuyo na siya ngayon. Ayan. So yung ano niya, nandito pa rin siya sa ilalim. Hindi ko pa rin siya nilabas kasi baka masunog yung dahon niya. Magka-sunburn. Sayang naman. Masira. Ayan. So, eto bagong propagation ko to ng mga dahon ngayon. Nagpropagate ako ulit ng Charlotte. Ayan, gusto kong paramihin yung Charlotte ko. And then, Fire Pillar. Ayan, kasi maganda yung dahon ni Fire Pillar. Pumupula siya, kaya nagtanggal ako ng mga dahon ng Fire Pillar. And then, eto naman si Ivory. Hinedcut ko kasi yung Ivory ko. Ayan. So, matigas yung dahon niya. Hindi ko alam kung may mga baby na ba siya sa ilalim. So, ayan yung Ivory ko, hinedcut ko. Tapos yung pinaka-head nandoon. Ayan. Nandyan siya sa gilid. May ano na siya, may ugat na siya. Kaya lang hindi pa talaga as in dumikit sa lupa. Bagong labas pa lang yung ugat ni Ivory. Tapos, nag-propagate ako ng Colorata. Kasi yung pinropagate ko last year ay nasunog yung mga baby nung summer. So, namatay lahat yung mga baby na pinropagate ko. At nagpropagate din ako ng Lawelense. Ayan. Kasi isa lang yung Lawelense ko. Ito lang. Ito lang yung Lawelense ko. So, gusto ko siyang paramihin. Ayan. Si Lawelense. So, dito ako kumuha ng dahon para i-propagate. Tapos, meron akong gustong ipakita sa inyo, guys. Ito. Ayan. Para siyang si PVN. Kaya lang, ang dahon niya sa likod ay may mga bump. Ayan, oh. Diba? May mga bump yung mga dahon niya. Ayan, nagbabump yung dahon niya. So, yung mga dahon niya sa ibaba, gusto kong tanggalin para i-leaf propagation. Kaya may space pa dito. Ayan. May extra space pa. So, yung mga dahon na tanggalin ko dito, ayan. I-propagate ko. So, ang pangalan nga pala niya ay si Bacarel. Ito yung pangalan niya, guys. Ayan. So, ayan. Gustong gusto ko yung dahon niya. Sana hindi siya mamatay sa summer. Kasi ayan, oh, maganda yung dahon niya sa likod. May mga bump. Tapos, dito naman, dito ko nilagay yung mga ko, on slow. Dito ko sila nilagay lahat. So, pagdating ng spring, kukuha lang ako dito ng medyo malaki. Ilagay ko doon sa gagawin kong garden, sa bukid. Ayan. Dito ako kukuha ng pantanim. So, ang nakatanim nga pala dito dati ay mga ruby tent. Ayan. Ito na lang yung natira. So, yung ibang ruby tent ko dito na tinusok ay nandito siya. Ayan. Nandito sa pot na to. So, mayroon akong 7 pot. Ayan. Para siyang si blue jelly beans, no? Ang pula ng dahon niya sa dulo. So, diniligan ko rin to. Ayan, eto oh. Medyo basa pa yung lupa niya sa ibabaw. Pero konti lang yung dinilig ko dito. Minoise ko lang yung ibabaw ng lupa nila.
At yung iba dito ay may mga ano na, mga ugat. Ayan. Mayroon nga pala akong gustong ipakita sa inyo guys. Ito, dalhin natin to. Ayan. Dito tayo. Ito. Ayan. Ito siya si Rubitent. Tapos ito siya si Koi Gokoro. Or ang tawag ng iba si Banana or si Love Heart. Ayan, ito si Koi Gokoro. Tapos si Rubitent. Tapos nagdala din ako ng pinutol ko doon sa bahay. Ito si Blue Jelly Beans na pulang-pula. 'Di ba? So tingnan natin kung ano yung kaibahan nila, guys. So ayan. Yung kaibahan nila. Pulang-pula si Blue Jelly Beans, no? So yung laki ng dahon nila, itong si Rubitent, ito si Rubitent at saka si Blue Jelly Beans ay kapag nag-matured sila, pareha lang yung laki ng dahon nila. Ito kasi medyo maliit pa. Yan. Pero pag nag-matured siya, kasing laki lang din sila ng dahon. Kaya minsan itong si Rubitent na pagkakamalang si Blue Jelly Beans. Pero yung forma ng dahon nila, medyo malapad itong si Rubitent. Ito naman siya pabilog. Mahaba na pabilog. Kasi kapag to siya, sobrang stress, ganito rin yung hitsura niya. Pulang-pula rin siya. Itong aking Rubitent. So medyo malapad yung dahon niya kapag nag-matured na siya. Tapos yung kulay nito, mas green siya kaysa dito. Yan. Kapag summer, green na green talaga yung dahon niya, guys. Mas dark yung pagka-green niya kaysa i-compare dito kay Blue Jelly Beans. Yan. So ito naman si Banana, pag na-stress siya, ayan, nakita nyo naman, pink. Hindi siya pula. Pink siya kapag na-stress. Meron din ako ditong isa. Ayan. Meron na siyang mga babies. Diba? Nagpipink siya, guys. At yung stem nito, mas matigas yung stem niya kaysa dito. Ayan. Kapag ito kasi, mahaba na yung stem niya, nagko-curve siya. Katulad nito, nagko-curve, diba? Ito siya, kapag mahaba na yung stem niya, medyo matigas siya, mahirap siyang mag-curve kahit malaki yung dahon niya. Itong si Koi Gokoro or si Banana, matigas yung niya stem at medyo mataba kung i-compare dito. Ayan. Medyo mataba yung niya, stem kaysa dito. Ayan. So kung ipagtabi mo sila, ayan. Medyo malaki talaga yung dahon ni Banana or ni Koi Gokoro. Tapos eto siya, si Blue Jelly Beans, ayan. Medyo maikli yung dahon niya ngayon. Pero pag dating ng summer, medyo lumalaki siya ng konti. Pero hindi kasing laki neto. Ayan. Siguro depende na lang kung bigyan mo siya ng maraming fertilizer, palaki siguro ng palaki. Pero ako kasi hindi ako masyadong nagbibigay sa kanila ng fertilizer. Mabilis kasi silang magmashi kapag napasobra sa fertilizer. Kaya dahan-dahan lang ako magbigay sa kanila ng fertilizer. So ayan. Tapos ito si Rubitent, medyo malapad yung dahon and then mas darker yung pagka-green. Ayan yung palatandaan nila, guys. Ayan. Tapos meron ako ditong jelly beans. At meron din ako ditong dinalang isang jelly beans galing sa bahay. Ayan. Jelly beans din. Magkapariha lang to sila, guys. Ayan. Jelly beans. Kung nakita ninyo yung kulay ng dahon. Ayan. Yung nasa pot is pulang-pula. I-compare dito sa nasa mini greenhouse. Ayan. Diba? Pulang-pula yung nasa pot. So, mga jelly beans. The same lang sila na halaman. At meron din ako ditong dinalang isa pa. Ayan, galing din sa bahay. 'Di ba? Pulang-pula sila. So, ito naman siya si red berry. So, ang laki ng dahon nito ay magkaiba. Mas malaki ang dahon nito kaysa dito. Ito maliit, ito malaki. So, ito, magtanggal tayo dito. Ayan, itong green. Tapos meron ako dito kasi green din to siya. Si red berry din to. Ayan. So, itabi natin tong isang red berry dito. Ayan. So, ito red berry, ito din red berry. So, magtanggal tayo dito ng dahon, yung green. Ayan. Ito ang jelly beans.
Ito kay Jelly Beans yan. Ito kay Jelly Beans yan. Ayan kay Jelly Beans. Ito kay Red Berry. Yan. Maliit yung dahon ni Red Berry. So kahit mag-matured sila, maliit talaga yung dahon niya. Kahit mag-matured pa. Ito naman, kapag growing season niya, palaki ng palaki yung dahon. Katulad nito, ayan oh, lumalaki yung dahon niya dito oh. Tapos green na green. Ito naman, nag-green din siya, kaya lang maliit talaga yung dahon niya, guys. Kahit pabigyan siya ng maraming fertilizer, maliit talaga yung dahon niya. Tsaka napaka-shiny ng dahon niya compare dito kay Jelly Beans. Mas ano to, mas shiny yung dahon nito. Yan. Diba? Magkamukha. Ito oh. Parang walang pinagkaiba oh. Parehas sila pulang-pula. Yan guys, 'di ba? Pulang-pula yung ating Red Berry tsaka Jelly Beans dito. Yan, dito sa pot. So galing sila sa bahay, dun sila nakalagay sa arrangement area ko. Yan, kaya dito siya nakatanim, ayan. May berry, si Red Berry. Tapos si Jelly Beans. Yan. Ito rin mga Jelly Beans din yan. Yan. Diba? So, sa lahat-lahat, ang pinakamalaking dahon dito ay itong si Koigokuro or si Banana or si Love Heart. Ito. Tapos pangalawa, itong dalawa. Ito sila. Kapag nag-mature, the same lang sila ng laki ng dahon. Kaya lang yung forma lang ang magkaiba. And ito, pangatlo, si Jelly Beans. Ayan, mga Jelly Beans. Tapos mayroon ding Aurora. Si Aurora at saka si Jelly Beans, magkapareha lang din yung laki ng dahon. Yung ano na lang, kulay lang ang magkaiba kasi si Aurora is pink. Tapos may ano siya, white variegated sa dahon. Ayun, variegation sa dahon. Tapos ito, ang pang-apat. Ayan, mga red berries. Ang pang-apat na maliit. Ito yung pinakamaliit sa lahat. Ayan. Yung ating red berries. Ito, mayroon ako ditong nilagay na Aurora. Ito, mayroon ako ditong nilagay na Aurora. Ayan, si Aurora. Maliit pa. Ayan. Tinatins ko galing doon sa bahay. And, ayun guys. Ito oh. Paborito ko si Tom Tam. Yan. Makapal na ang aking Tom Tam dito guys. Nagpropagate ako ito. Hindi pa talaga siya as in established. Yan. Nagsimula pa siguro siyang magkaroon ng ugat. Yan. Inisprayhan ko to siya kanina. Spray lang sa ibabaw. Tapos ito naman si baby necklace. Yung ano nito, mother plant nito ay nasira. Nandun sa gilid. Yan. Nag-dry na. Nandito siya. Ayan oh. Ayan. Nag-dry na siya. Nasira siya guys. Siguro napakalamig dyan sa gilid. So buti na lang at meron ako ditong natira. Ayan. Mga baby necklace, Crasola. Tapos, eto. Tingnan ninyo tong aking ano guys oh. Ayan. Si Luella. Nakalbo siya guys. So, nasira siya nung summertime. Tapos, nilipat ko siya dito. Niripat ko siya dito sa pot na to. Kasi, yung dahon niya ay unti-unti ngang nagkakamashi. So, nilagay ko siya dito. At yung stem niya, ayan o, ang daming mga baby na naglabas. Ang daming mga baby na lumabas. Yan. Sana yung baby niya lumaki. Hindi masira. So, gusto ko tuloy to siyang iuwi sa bahay. Para yung baby niya ay di magkaroon ng frostbite. Masilan kasi yung baby sa frost. Kapag nagkaroon ng frostbite yung babies, ayan, matuluyan na siyang mamatay. So, iuwi ko na lang to siya. Kasi ang dami talagang baby na lumabas. Oh. Paikot guys. Sayang naman kung hindi matuloy yung baby. So, iuwi ko to. Ilagay ko dito para hindi ko makalimutan. Ayan. And then, ayan guys. So, ito nga pala yung ko, magkamukha. Ito siya si Terena. Ito, si Terena. Ito naman si Amoeboides. Diba, magkamukha sila.
Pero yung dahon niya guys ay magkaiba yung dahon niya. Yung kulay kasi kapag na-stress to magkaiba din. Yan, medyo malaki yung dahon nito si Amoeboides i-compare dito. Yan. Pero yung bulaklak nila, tingnan niyo oh. Magkapariha lang, 'di ba? Si Citerena at si Amoeboides. Magkapariha lang yung bulaklak nila. Yan. Pero pag na-stress siya, mas dilaw to siya. Itong si Citerena, mas nagiging dilaw yung kulay. Yan. Tapos ito nga pala guys. Ito. Ayan. Si Arujiko. Ito yung Arujiko dito sa mini greenhouse. Ayan. Nagre-red na yung dahon niya sa gitna. Ayan oh. Diba? Ang ganda ng dahon niya sa gitna. Nagiging red na. Kaya lang mas darker yung pagka-green nito i-compare dun sa nasa patungan ko na nasira sa frost. Ayan. Mas dark yung pagka-green niya. Kaya lang yung gitnang dahon niya ayan pumupula na, 'di ba? Ang ganda ng kulay. Tapos ang dami niyang babies, ayan oh. May mga baby siya na bago diyan, guys. Sa ilalim. Ayan. Meron din dito, ayan, palabas pa, bago. So, mabilis lang din siyang magkaroon ng mga baby dyan sa ilalim. Yan. Yung nasa bahay, yung nag-cluster, isang puno lang yun siya. So, nagkaroon lang siya ng mga baby. Ito siya galing doon sa, yung nasira sa frost. Galing siya doon. Nagtanggal ako doon para i-propagate. Para in case na masira yung nasa bahay, meron pa akong natira dito. Ayan. Diba? Ang bilis nagkaroon ng mga babies si RG. Yan, dito siya nakalagay. And ko nga pala dito. Pakita ko muna sa inyo tong ko. Ayan, meron siyang palabas na bulaklak. Kahapon ko lang nakita. Ayan oh. Pansin ko kahapon na parang yung dahon niya. Meron pala siyang bulaklak sa ilalim. Ayan, na palabas. Tapos yung mga baby niya ay medyo malaki na rin. Tingnan natin yung baby niya. Dito natin tingnan. Yan, dito natin tingnan yung baby. Nandito lang yung baby. Ayan. Malaki na yung baby, diba? Dalawa yung baby niya. Saan na yung isa? Ay, andito. Ayan, nandito yung isa. Ayan. Ayan yung isang baby niya. Diba? Napaka-soft ng dahon ni Crispy Beauty. So, hindi ko pa siya diniligan. Next week ko pa sila diligan. Yung mga malaking mga mga succulents ko. Next week ko pa diligan kasi nga malamig pa rin yung panahon. Baka masira yung kanilang ugat. Ayan. Tapos ito oh. Si Angel Tears. Ayan. Nangulubot na. At ito nga pala siya guys ay mayroon siyang dito. Ayan oh. Palit na ng palit yung dilaw na baby niya dyan. Ayan. Nasira na siya guys. Pero yung stem okay naman. Ayan oh. Pero hindi lang siya nagkaroon ng bagong dahon. Kapag nagkaroon man, ayan. Nasisira. Nag-dry. So ito nga pala siya ay ito. Nag-variegate ako ng dahon neto. At ang lumabas ay ito. Wala na siyang variegation. Ayan. So, the same plant lang sila. Dito ko siya galing. Ito na yung kinalabasan sa pinropagate ko na dahon. Wala siyang variegation. Ayan. Diba? So, kapag nagpropagate ka ng dahon ng variegated titubans, kadalasan na lumabas ay ganito or ganito. So, itong dilaw dyan, matagal na yan guys. Mula nung lumabas ito, magkasabayan lang sila, ayan, hindi pa rin siya lumalaki as in katulad nito, 'di ba? Maliit pa rin siya at napakabagal din niyang lumaki. Pero yung stem niya, ayan, malaki, mataba. So hindi ko alam kung ba siya, makasurvive ba siya or tingnan natin. So ayan, nandito sila. Ayan. So ito naman, tingnan ninyo oh. Yung bagong dahon niya maganda na ulit. Ayan. Flawless na ulit yung bagong dahon. Yung lumang dahon, itong mga luma ay nung summer pa yan.
Yan, nagkaroon ng mga dot-dot na itim. Tapos meron din ako dito, ayan oh. Ito. Malaki na nga pala yung ano natin, baby natin dito na pinropagate, ayan. Sino nga to? Si Ebony, ayan. So i-spray natin, guys. At least ma-moist yung kanyang lupa kahit konti. Meron ako dito, ayun. So ito siya ay tubig lang. Ayan. Moist lang yung lupa niya. Moist lang. So, balik natin. Malaki na siya. Ano, malaki na. Kitang-kita na. Pero yung mga ibang dahon dyan, parang wala yatang lumabas. Nagkaroon lang siya ng mga ugat. Pero hindi siya nag-propagate. Hindi siya nagkaroon ng baby, kumbaga. Ayan. Dyan siya nakapwesto sa ilalim. Ayan. So, yun lang guys ang ating latest update dito. Ayan. Thank you so much for watching and please don't forget to subscribe and like to my channel. Sa hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe my channel at i-click nyo na rin ang bell button para ma-update kayo pag nag-upload ako ng bagong video. Thank you so much for watching and see you on my next video. Bye-bye!